Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagkandaletse-letse na nga din po ngayon ang Los Angeles Lakers. At ang balitang nagsimula na nga din po mag-practice ang dalawang bagong player ng Philadelphia 76ers. Simula nga po nang mawala si LeBron sa Lakers ngayong off-season ay tila'y nagsunod-sunod na nga pang hinarap na problema ng kanilang buong kupunan. Isa nga po sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang pagkawala umano ng dating hype ng Lakers. Hindi rin sila kabilang sa mga kupunang nakakuha ng laro sa opening night, bagay na ikinagulat ng halos lahat ng mga fans dahil sa laki ng pangalan at market ng kanilang prangkisa. Pero mas nakakagulat nga pang nangyayari sa kanilang ownership, kung saan matapos nga pong bilhin ni Mark Walter ang stake ng Lakers mula sa Buss family sa halagang $10 billion noong 2025. Wala pa nga pong isang taon ay ibinenta naman nga po niya agad ito sa grupo ni Bob Iger at Josh Kushner sa halagang $12.5 billion. At lalo pa nga po nagkagulo ang kanilang prangkisa matapos ibalita na ang natitirang 17.8% share ng Buss family ay nais ding ibenta sa bagong ownership group. Ang kaso lang agad rin naman nga pong tumutol dito ang kanilang mismong team governor na si Jeanie Buss na patuloy na nga pong nakikipag-away sa kanyang mga kapatid. Ayon nga po sa iniulat na balita, kine-question nga po niyang bisa ng naging boto para sa pagbebenta ng kanilang share at nakahanda naman nga po siyang labanan ito ng legal. Kaya habang si Luka Doncic ang inaasahang bagong mukha ng Lakers sa loob ng court, parang may sariling drama rin naman ang kanilang franchise na posibleng makaapekto sa kanilang magiging kampanya. Sa ibang balita naman, habang papalapit na nga po ang bagong NBA season, hindi nga po nagpapahinga sina Jaylen Brown at Kentavious Caldwell-Pope at makikita nga po sa kanilang latest workout kung gaano sila kaseryoso sa bagong chapter ng kanilang karir sa Philadelphia 76ers. Si Jaylen Brown nga po ay todo ensayo naman sa kanyang off-the-dribble game. Ibig sabihin, hindi lang siya umaasa sa kanyang athleticism at straight line drives, pinapahusay rin nga po nito ang kanyang ball handling at kakayahang gumawa ng kanyang sariling tira habang gumagalaw. At kung pagbabasahan nga po ang kanyang 28.7 points, 6.9 rebounds at 5.1 assist per game noong nakarang season, malaking bagay nga po ang dagdag na improvement na ito para sa 76ers. Samantala ibang level naman nga po ang pinakita ni KCP sa kanyang workout kung saan gumawa nga po siya dito ng 25 straight 3-pointers. Kung ganito nga po siya kakonsistent mula sa perimeter, malaking tulong ito sa spacing ng 76ers. Lalo na't kasama nga po niya sa lineup sina Joel Embiid, Tyrese Maxey, LeBron James at Jaylen Brown, kaya kailangan talaga ng Sixers na mga players na kayang magbigay ng reliable shooting at floor spacing. At hindi rin biro ang magiging role ni KCP dahil isa siya sa mga bagong additions ng Philadelphia ngayong offseason. Kaya habang ang ibang players ay nagpapahinga pa, mukhang work mode na nga po agad sina Jaylen Brown at Kentavious Caldwell-Pope. Kung magtutuloy-tuloy nga po ang ganitong paghahanda, baka hindi lang championship ang target ng bagong look Sixers, baka MVP season at malaking comeback season din ang mapanood natin mula kay Jaylen Brown.